Si Amirul Hasan ay isang 20 anyos na binata na lumaki sa simpleng bayan ng Johor Bahru sa Malaysia. Anak siya nina Rahman at Farida Hasan. Ang mag-asawa ay nagtutulungan sa kanilang maliit na negosyo ng tindahan ng mga fertilizer at mga gamit sa pagsasaka. Pinalaki si Amirul sa isang konserbatibong pamilya na pinahahalagahan ang edukasyon bilang tanging susi sa tagumpay. Bilang bunsong anak sa 3 magkakapatid, madalas marinig ni Amirul ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa kung paano ito nagsikap para mabigyan ng mas maayos na kinabukasan ng pamilya. Naging inspirasyon ni Amirul ang dedikasyon ng kanyang mga magulang kaya determinado siyang tuparin ang kanilang pangarap na makapag-aral sa ibang bansa at magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Taong 2011, natanggap si Amirul bilang scholar sa University sa California, USA. Bagamat bagong salta, puno siya ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay sa ibang bansa, ngunit dala niya ang pangarap na makapagtapos at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa unang linggo niya sa Lancaster, namangha si Amirul sa ganda ng paaralan at teknolohiyang ginagamit sa pagtuturo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, napansin niyang kakaiba ang tingin sa kanya ng ibang estudyante. Minsan, naririnig niya ang mga bulong-bulungan sa paligid ngunit pinili niyang hindi pansinin. Sa isip niya, bahagi ito ng kanyang pagsubok na dapat malampasan. Itinuro sa kanya ng kanyang ina na ang buhay ay puno ng hamon, ngunit kailangang harapin ito ng may tapang. Subalit sa kabila ng kanyang lakas ng loob, hindi niya inaasahan ang mga bagay na darating, mga bagay na tuluyang magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa unang buwan ni Amirul, unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng pagiging dayuhan, lalo na ng pagiging Asian. Bagamat magaling siya sa Ingles, ang kanyang kakaibang accent sa pananalita ay tila naging batayan ng panunukso ng ilan sa mga kaklase niya. Sa tuwing nag-uusap ang grupo ng mga estudyanteng magkakasama, hindi maiwasang mapansin niya ang mga nakatutok na tingin at ang tila malalakas na bulong na may kasamang tawa ng nakatuon sa kanya. Ang mga unang insidenteng ito ay sinubukan niyang ipagsawalang bahala. Ngunit habang tumatagal, mas lumala ito. Ang ilan sa mga estudyante, sina Jake Sullivan, Ethan Moore at Robert Thompson, ay naging lantaran sa pagpapakita ng pagkamuhi kay Amirul. Kung ano-anong panlalait at masasamang salita ang natanggap niya. May mga pagkakataon ding nauuwi sa pisikal ang pananakit sa kanya. Gayunpaman, hindi ito lumaban dahil bukod sa pagiging banyaga ay mag-isa lang siya at walang magagawa ang kanyang lakas upang lumaban sa mga ito. Hindi lang ang kanyang mga kaklase ang nagdala ng bigat sa kanyang araw-araw na buhay. Isang grupo sa paaralan, ang Black Ravens, na kilala sa pagiging basagulero, ang pumuntirya kay Amirul. Madalas siyang pagdiskitahan ng grupo. Tinatakot, inaagaw ang gamit at palaging binibigyan ng pakiramdam na wala siyang lugar sa paaralan o sa bansa nila. Ito ang naging realidad ni Amirul sa mga panahong yun. Sa mga pagkakataong naglakas loob siyang humingi ng tulong, tila walang nagbago. Si Mrs. Catherine White, ang isa sa mga professor ni Amirul, ay hindi binigyan ng seryosong pansin ang kanyang mga hinaing. Ang mga pahiwatig ng kawalang interes at ang madalas na pagsasabi ng natural lang ang lahat ng ito para sa mga bagong estudyante ay dumagdag sa kanyang pakiramdam ng kawalan ng kakampi. Sa mga ganitong pagkakataon, bumibigat ang ideya ng pagiging malayo sa pamilya. Ang pangarap na inakala niyang magdadala ng liwanag sa buhay ay naging pasanin. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang magpatuloy. May bahagi sa isip niyang nagsasabing dapat niyang kayanin ito alang-alang sa pamilya. Kahit pa sa puso niya, unti-unting lumalalim ang sugat na dulot ng kanyang bagong mundo. Lumipas ang mga araw at ang ikot ng buhay ni Amirul sa paaralan ay parang impyerno sa lupa. Minsan pinagtutulungan siya ng mga bully, ikinakandado sa palikuran,
Isinusuot sa kanyang maruming garbage bag habang naglalakad sa mga hindi mataong lugar sa paaralan. Ang kanyang locker at upuan ay puno ng mga vandals ng masasakit na salita sa wikang Ingles. Minsan habang siya ay nasa daan pauwi ng kanyang tinutuluyang apartment ay palihim siyang sinundan ng grupo ng Black Ravens. Sa kalsada ay bigla siyang itinulak ng isa sa mga miyembro, dahilan para muntik siyang mahagip ng rumaragasang sasakyan bago siya iniwan ng grupo. Sa labis na pagkagulat, walang nagawa si Amirul kundi ang tumulo na lamang ang kanyang luha dahil sa karanasan. Umuwi si Amirul dala ang mabigat na damdamin sa kanyang dibdib. Sa mga gabi, madalas siyang magkulong sa kwarto at mag-isip tungkol sa kanyang pinagdaraanan at sa pamilya. Ngunit habang iniisip ang mga ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabigo sa sarili. May mga sandaling naisip niya na tapusin na ang lahat. Ang bigat ng kanyang nararamdaman ay parang walang hanggan. Gusto niya sanang magwakas na ang kanyang sariling buhay upang matigil na ang kanyang pinagdaraanan, ngunit naisip din niyang mawawala ang pag-asa ng kanyang mga magulang sa mas magandang buhay kung susuko siya. Napagtanto niyang walang magbabago kung patuloy siyang magtitiis o tatahimik. Hindi siya pinapakinggan ng mga guro. Wala siyang malapitan. Dahil dito, naisip niyang gumawa ng paraan sa sarili niyang mga kamay. Sumunod na araw, mas naging tahimik si Amirul habang ang iba ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Nag-isip siya ng plano. Ang galit at sakit na nararamdaman ang nagtulak para magpatuloy siya. Nang mga sumunod na linggo, tahimik ngunit determinado si Amirul. Hindi siya gumagawa ng kahit anong kilos na magiging dahilan para mapansin siya. Sa labas, mukha siyang abala sa normal niyang buhay bilang estudyante. Pero sa loob, unti-unti niyang isinasakatuparan ang plano na matagal niya nang pinag-iisipan. Nobyembre ng taong 2011, nagumpisa siya sa pananaliksik. Naganap na impormasyon tungkol sa mga armas, mga paraan kung paano ito gamitin, at kung paano maiiwasan ang mahuli sa paggamit nito. Pinag-aralan niyang mabuti ang layout ng paaralan, ang mga pasilyo, silid-aralan at ang mga emergency exit. Sinigurado niyang alam niya ang bawat lugar na pwedeng takasan at bawat lugar kung saan maaaring magtago ang isang tao. Sa tuwing may pagkakataon, inoobserbahan niya ang kilos ng mga kaklase, lalo na ang mga laging nangunguna sa pang-aabuso sa kanya. Gumamit siya ng social media para humanap ng mga paraan kung paano makakuha ng armas. Hindi ito naging madali, ngunit nagawa niyang makahanap ng nagbebenta nito sa black market. Noong Enero 2012, nagsinungaling siya sa kanyang landlady na pupunta sa bookstore sa bayan. Imbis na libro, bumili siya ng baril mula sa isang hindi kilalang lalaki na nakipagkita sa kanya sa isang parking lot. Ang baril na ito ay itinago niya sa kanyang silid, nilagay sa kahon sa ilalim ng kama. Naging maingat si Amirul para hindi mabunyag ang kanyang pinaghahandaang paghihiganti. Gabi bago ang insidente, inihanda ni Amirul ang lahat. Inisip niya ang kanyang pamilya at bahagyang nagkaroon ng pangamba. Ngunit lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho matapos bumalik sa kanyang alaala ang patuloy na pambubuska at pang-aalipusta sa kanya sa paaralan. Ang mga insultong kanyang natatanggap pati na rin ang pagkikibit-balikat ng kanyang mga guro, naramdaman niyang wala ng dahilan para umatras. 27 ng Enero 2012, dumating ang araw na matagal ng pinaghahandaan ni Amirul. Tila ordinaryong araw. Magang dumating sa paaralan si Amirul at sa kanyang bag, maingat niyang itinago ang baril at mga bala. Dumaan siya sa isang mababang bakod sa likod ng paaralan para makaiwas sa security. Matapos ang unang bell, dumiretso siya sa pasilyo kung saan madalas nagkukumpulan ng grupo ni na Jake Sullivan, Ethan Moore at Robert Thompson, ang mga pangunahing taong nagbibigay ng bangungot sa buhay niya bilang estudyante. Habang papalapit, unti-unti niyang nararamdaman ang galit na matagal niyang kinikimkim. Sa isang iglap, inilabas niya ang baril at pinaputukan si Jake.
Ang pasilyo na dati puno ng tawanan at bulungan ay napuno ng sigawan at takot. Tumakbo ang mga estudyante sa lahat ng direksyon at nagpatuloy sa kanyang layunin, si Amirul. Tinarget niya ang bawat isa sa mga taong umabuso sa kanya. Ang kaguluhan ay mabilis na kumalat sa paaralan. Ang tunog ng mga putok ng baril ay tila naging alarma para sa lahat. May ilan pang estudyante na nadamay, mga inosenteng napadaan lang o nasa maling lugar sa maling oras. Hindi lahat ng kanyang bala ay tumama sa kanyang mga target at ito'y nagdulot ng mas malaking trahedya. Pagkatapos ng pasilyo, dumiretso si Amirul sa opisina ni Mrs. Catherine White. Alam niyang nasa loob ang guro. Nang makita niya ito na nagtatago sa ilalim ng kanyang working desk, hindi na siya nagdalawang isip. Para sa kanya si Mrs. White ang simbolo ng lahat ng mga taong ipinagsawalang bahala ang kanyang hinaing. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang tunog ng police car malapit sa eskwelahan. Habang kapalapit ang mga otoridad, narinig ni Amirul ang kanilang mga sigawan mula sa labas. Alam niyang hindi na siya makakatakas. Sa huling sandali, ibinaba niya ang kanyang baril at naupo sa sahig ng pasilyo. Ang ingay ng paligid ay unti-unting humupa habang siya ay napapalibutan ng mga armadong opisyal. Ang araw na yon ay natapos sa malagim na trahedya na nagdala ng takot at kalungkutan sa university. Marami ang nasaktan at ilang buhay ang nawala. Sa kabila ng lahat, si Amirul ay kalmado. Tila tinanggap na ang mga susunod na mangyayari sa kanya. Sa isip niya, natapos na ang kanyang paghihirap. Kahit na ang kanyang ginawa ay nag-iwan ng mas malalim na sugat para sa iba at ang buhay niya ay nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Matapos ang masalimot na insidente, agad na dinala si Amirul sa kustodiya ng mga pulis. Sa kabila ng kaguluhan, nanatili siyang tahimik at walang kahit anong pagtutol habang siya ay inaaresto. Ang mga mata niya ay blanko at walang emosyon na tila nagsasabing tanggap na niya ang kapalaran. Ang balita tungkol sa insidente ay mabilis na kumalat sa buong komunidad. Ang pagkakakilanlan ni Amirul bilang salarin at ang kanyang kwento bilang isang dayuhang estudyante na dumanas ng pambubuli at diskriminasyon ay nagdala ng iba't ibang reaksyon. Habang nasa kulungan, sinimula ng proseso ng investigasyon. Sa harap ng mga detective at abogado, inamin ni Amirul ang lahat ng kanyang ginawa. Detalyado niyang ikinwento kung paano siya umabot sa puntong yon. Ang mga araw ng pambubuli, ang mga binaliwalang reklamo, ang kawalan ng tulong sa mga guro at administrasyon ng paaralan hanggang sa kanyang pagpaplano at araw ng pagsasakatuparan nito. Ang kanyang salaysay ay nagdulot ng diskusyon tungkol sa sistema ng paaralan at kung paano nito tinutugunan ang mga kaso ng diskriminasyon at pambubuli. Sa pagdinig sa korte, binasa ang mga kaso laban kay Amirul: multiple counts of murder, attempted murder, at illegal possession of firearms. Ang kanyang abogado, bagamat sinubukang gamitin ang argumento ng trauma at mental health, ay nahirapang kontrahin ang bigat ng ebidensya. Ang mga testigo, kabilang ang mga nakaligtas at pamilya ng mga biktima, ay nagbigay ng kanilang salaysay na puno ng galit, lungkot at pagkasuklam. Napuno ng luha ang courtroom para sa mga inosenteng buhay na nadamay dahil sa paghihiganti ni Amirul. Gayunpaman, hindi ipinakita ni Amirul ang kahit anong pagsisisi. Hindi dahil hindi niya nauunawaan ang bigat ng kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang isipan, ito na ang paraan para maipakita ang sakit na dinanas niya at makawala sa impyernong buhay na dinulot ng mapang-abusong mga tao sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pananahimik, malinaw ang desisyon ng korte. Sa huling trial session sa kaso ni Amirul noong August 2012, nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parole. Habang inihahatid si Amirul sa maximum security prison, tila wala nang natitirang liwanag sa mata niya. Ang dating pangarap na magbigay ng magandang buhay para sa pamilya ay nawala. Napalitan ng rehas na bakal at isang pangalang nagdudulot ng takot at lungkot sa maraming tao. Sa Malaysia naman, nalaman ng kanyang pamilya ang trahedya.
Ang kanilang tahimik na buhay ay nabulabog at nakatanggap sila ng galit mula sa ibang tao dahil di umano hindi wasto ang pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng lahat na natili silang tahimik, nagdadalamhati para sa anak na nawalay sa kanila at dumaan sa mga pagsubok na hindi nila alam. Gayunpaman, hindi nila kayang konsentihin ang kasalanan ng kanilang anak. Dahil sa kakulangan ng sapat na pera ay tanging ang ama ni Amirul na si Rahman ang nakabisita sa kanya sa Lancaster Correctional Institution taong 2013. Ipinagtapat ni Amirul sa ama ang kanyang mga pinagdaanan at kung gaano na niya kagustong makita ang kanyang pamilya. Ipinahayag niya ang pagsisisi. Walang ibang nagawa si Rahman kundi ang hagkan ng anak at ang bigyan nito ng mga salitang makapagpapagaan sa damdamin niya. Iniwan ni Rahman ang isang larawan sa kanyang anak kalakip ang sulat ng kanyang ina at ang mga kapatid para sa kanya. Ang kwento ni Amirul ay nag-iwan ng madilim na bakas sa kasaysayan ng university. Dahil sa kaso, nabuksan ng maraming issue at pinilit ng administrasyong solusyonan ang mga ito para hindi na muling maulit ang kaparehong insidente sa hinaharap. Samantala, sa loob ng malamig na kulungan, mag-isa si Amirul. Iniisip ang bawat desisyon na humantong sa kanyang malungkot na kapalaran. Hindi na niya may babalik ang nakaraan at ang hinaharap niya ay tuluyan na ring nawala. At kahit pasisihin niya ang iba, batid niyang mali rin ang kanyang mga naging aksyon at tulad ng pagkawasak ng buhay niya, ay meron din siyang mga pamilyang nasira at mga inosenteng buhay na dinamay at mga pangarap na winakasan dahil sa paghihiganti.